Julia, Alden, welcome. Grabe, ganda ng studio. First time ko rin dito. Pero teka muna, RJ, welcome muna natin si Julia. Julia, I think this is your first time dito sa GMA, ano? Actually, hindi po. Before Hindi. nag-audition na ako, pero right now, yes, it's my first. Uy, kwento mo yan. So pag-usapan natin yung mga taong hindi tumanggap. Hindi, huwag natin sali. Kasi freelance po ako before, so audition, may idol ko si Cap, Sana Ikaw Na Nga, anak ako ni Robin De Rosa, tapos may mga nirarakitan po ako ng mga shows, tapos may mga auditions na syempre di ako natatanggap. So yun po, may mga experience din. Pero at least, di ba? So I should be saying welcome back. Thank Yes. you, thank you. I'm so happy to And be it's about here po. time. How does it feel na nandito ka na sa Kapuso Network ngayon at nakabisita ka na? Actually, ang sarap ko sa pakiramdam kasi ngayon po, di ba, wala na tayong dito, Parang war. Ngayon, iisa na tayo. So, ang sarap sa pakiramdam kasi lagi ko po sinasabi sa interview. Ang sarap i-showcase ng talent nating mga Pilipino. Yung wala na tayong, eto lang yan. Mhm. Tayo iisa na ngayon. And para mas mapakita natin sa ibang bansa na ito ang kakayanan ng mga Pilipino. Yun yung na-enjoy ko. Saka happy ako sa mga nangyari. And speaking of coming back, Alden, after 4 years, bumabalik ka sa paggawa ng pelikula. Yes, actually. Yun nga napag-usapan namin ito ni Jules with one of our interviews, pero hindi pa siya nare-release. Pero yun nga, parang quite frankly kasi I told them na like blatantly, I was fearful, coming from the success of Hello Love Goodbye, syempre it broke records, and at the same time parang nakakatakot, parang ano pa yung pwede mong gawin on top of that. So natakot po ako to accept projects in terms of movies kasi lalo pat yung pagtingin ko sa details ng gagawing projects is medyo, of course, tumaas din yung standards ko when it comes to looking into materials and yung project mismo na gagawin. But 4 years is parang no joke ang haba na. And ang nagutom na is yung actor side ko, na parang will I limit myself because of fear? And parang itong first namin ni Jules na movie, which is 5 Breakup and a Romance. Feeling ko divine intervention siya. Kasi Why do you say so? kahit di ko pa nami-meet si Julia, of course there were questions. I had my impressions of her and she had the same to me. Pero pagkita ko pa lang nung first day, sabi ba, wala. Ito na yon. Game na to. Mm-mm. Like, awkward pa kami mag-usap every now and then. Script reading kami kasama si Direk Larry. Parang dream. Siguro meron po kasi yung grupo namin, like si Derek Irene, si Alden, ako, nung first na nag-meet, alam mong pare-pareho kami ng feeling na natatakot, pero at the same time excited. And then kami kasi yung tao na siguro sobrang tahimik din minsan na may misunderstood, pero pareho kami ng mindset na kaya natin to. So teamwork. So dun pa lang sobrang ang sarap na mag-work kasi iisa kayo. Lahat ng iniisip niyo from the very start, isa na. So ang sarap magtrabaho. Actually, hindi nga namin na-feel na work Para po siyang, na-excite kami every time. Parang bonding. More on bonding siya. Yes. Ito hindi ko pa yata nasabi sa ito, Jules. Pero ang isa sa mga pinaka gusto kong sinabi niya sa akin, Alden, minsan pag lumapit ako sa'yo, or pag nakikita mo akong tahimik lang sa isang sulok, okay lang ako huwag mo akong papansinin. So ako kasi, I've been so used to with the setup na, syempre, maalaga kasi ako pagdating sa mga katrabaho. Tsaka touchy ka di ba? Yes, may makita lang ako. Makulit. Yung kumbaga, minsan, muscle memory. Yes. But with that, sabi ko, pareho nga kami na to. Because there are times also na ayoko makipag-usap. Gusto ko, mag-isa lang ako. Parang nakikita ni Julia yun sa set, nakikita ko rin yun sa kanya. And we respect that. Kung gusto namin pag-uusapan, kung hindi, fine. Meron din instance, di siya sanay. Kasi siguro as a leading man, sanay sila nag-aalaga. Ako naman personally, yun kasi yung Nature. nature ko na mag-alaga ng kasama, ng mga friends. So, tinanong ko lang siya sa isang big scene namin. Actually, first 2 days yun ng shooting, na mabigat po talaga yung eksena. I told him, sabi ko, bro, pag may kailangan ka, sabi ka lang
Tapos gusto mo ba ikaw na muna mauna? Kasi shot niya po. Tapos mahirap Sabi ko, kasi hindi. sa actor. Yes, kasi Na- emotional eh. Yes, emotional. Tapos hindi susuporta yung co-actor mo sa kabilang side ng camera kasi lahat ng camera nasa iyo. So ito, parang nagugulat siya na, seryoso ka ba? Siyempre normally, babae, pinagbibigyan ng babae. Pero sabi ko, Always. hindi, ikaw muna kasi nandun ka na sa emotions. Ako, pwede pa akong pumunta doon kasi wala pa sa akin yung shot. Sabi ko, sayang yung emotions mo, sige lang. Tapos para siyang shock na shock. Sabi ko, hindi ka sanay na ikaw yung tinatanong, no? Tapos gulat talaga siya, sabi niya, So the only thing I can do for Julia, and siya rin naman to me, was to give out the same level of emotions kahit wala kaming shot. And isa pa lang yung happenings, napakaraming magagandang happenings off-cam while doing this project. Mhm. Yun, so that's how we are as people. May pressure ba dun sa material? Kasi I know dun sa Hello Love Goodbye, medyo nag-mature na yung role mo eh. Pero this time, mas umangat pa yung maturity niya eh. Yes, pero actually sa lahat naman siguro ng bago, Sir Nelson, sa lahat ng something na hindi natin naiintindihan or hindi pa natin alam, there's always fear into the unknown. So, but as you go along the process kasi of this, you have to enjoy it eh. Kasi in that way, you get to discover something new about yourself. Ang dami kong na-discover, on and off cam. Roto eh. Ang Very for raw. Alden Rochal, sa napanood ko sa kanya from the past projects na nagawa niya, iba rin po yung binigay dito ni Alden. Kasi normally, di ba, pag promo, lagi namin sinasabi yun, ibang ako po dito or ibang Yeah. si ganito po. Pinaghirapan po, no? Yes. Sa kanya talaga, totoo po. Kasi raw, kaya ang sarap nung naging journey namin while shooting it. Kasi pareho kaming raw yung nabigay. Yes. Parang tinginan lang, alam No na acting. namin yung ibibigay. No acting. Naging automatic siya sa amin. So, ang sarap lang din nung naging journey talaga ng buong film. Saluhan eh. Ma-generous si Julia and Ikaw din. generous din ako. So para siyang ganun, reciprocation lang. In every moment Mm-mm. of the Mm-mm. movie. And first time yung nagkatrabaho. Yes. Pero when we saw the trailer, yung kissing scene, and yung away ninyo, Ano, yung nag-viral na Na video. hindi sadya. Yes po, yes po. pero grabe yung chemistry ninyong dalawa. Maalaga kasi si Aden. Ako po kasi medyo, personally, ang ugali ko talaga, hindi sa hindi touchy, pero medyo may, restrictions sa ganyan. Yes, yes. And then this movie po, talagang mas naging open ako in the sense of, ang ganda kasi ng character, yung pagkakasulat ni Direk Irene. And with the whole team, parang na-feel ko na this time, kailangan ko naman mag-trust. And sa kanila ko binigay yun kasi talagang katiwa-tiwala sila. At pinaramdam nila sa akin yung pagiging, siguro naramdaman ko kasi dito na pwede kong pagkatiwalaan din yung sarili ko. Yun yung binigay nila sa akin. So ngayon parang, sige, kaya ko to. Sabi nila, kaya ko, sige, kaya ko. Tatalon ako kasama niyo. Parang gano'n. You know, the reason I'm saying this is, yung nakita natin sa trailer na away nyo, that was shot on the first day. First day. First Shoot. day. First day, day one, lahat. Yes, lahat. First scene. Paano yun? Mahirap. Naging mahirap siya for us. Kasi usually po, when we do projects, diba, at one point, parang chronological order yan eh. Dapat kahit pa paano, may break-in ka muna. Yan, alam ni Direk Irene yun. Si Direk. Pero prior to that pa lang, parang, ewan ko, minessage yata tayo or in-orient na tayo na Sorry, ito yung sorry, kailangan ito ko talaga. Mhm. You know, because of other constraints or yung mga kailangan gawin because of the location and the schedules. And then we said, yes, sabi ko, okay po, gawin natin yan. And kumbaga, yun, ang ngayon kasi parang with Julia, with how I work with her, ang sarap mag-explore sa unknown. Kagaya ng ganong klaseng moment na hindi normal yan sa isang movie or any projects na ang first day mo, big scene agad. Emotional, very very challenging scenes. Mhm. But, okay. Nangyari na sa'yo yun? Kasi parang may pinaguhugutan ka eh. Yung eksena na yun. Eksena? Meron na ba? Sino ba kami na sumagot? Hindi kasi, parang, you know... May defense agad eh. Hindi yes, kasi. naman. Kasi para reasonable tayo, baka sabihin naman ng okay, basta lang makasigaw. Hindi, ako kasi parang I'm that type of person na if I know I'm on the reasonable side, I'm not saying I'm right, but I'm reasonable. I will fight for that reason. Kasi hindi naman pwede na parang in a relationship, di ba, for it to work, hindi naman pwedeng laging may nagbabaw at nagbabaw lang palagi. But also, I think, sa ibang relationships na meron siguro is parang
normal yun na may nagbabaw talaga, which is good. But ganyan, para kasing yun yung parang integrity mo na yung at stake, di ba? Parang gusto mo naman ipaglaban kahit paano na hindi naman talaga yun yung rason. You just have to hear me out. Kasi ako, pag mali ako, I say sorry. I don't explain. I explain kung gusto ng explanation, pero if I'm sorry, then I'm sorry. Kala mo, absuelto ka. Ay! Let's go! Nangyari na ba sa iyo? Parang excited na. Sa akin, ano po kasi, siguro hindi ganun katapa. Medyo may ugali ako na hindi ako magsasalita. Wait kasi. The more ako tahimik, The more- dapat matakot. Kasi, The more kang galit. yes, the more ako galit. Kasi ayoko magsalita. May ugali ako na ayoko magsalita kasi alam kong masakit. Or parang feeling ko kasi, mas masakit yung verbal than yung Yes, physical. yes. For me, yun yung mindset ko. So, Totoo pag words, takot ako para hindi ako makasakit, hindi muna ako magsasalita. Eh minsan, syempre, hindi mo maiiwasan na abot ka rin sa sukdulan. So, pag nagsalita ako, kahit hindi ako sumisigaw, feeling ko mas yun yung nakakasakit. Kasi first time mong maririnig sa akin na parang Yes. may feelings pala ako na, ay, hindi ka na pala okay, ba't ngayon ko lang Yes. nagsasalita? Or yan na pala yung feelings mo, ba't ngayon mo lang sinabi? May ganun lang po ako nga. Hindi lang kasing intense na. Pero yung tama, siguro mas intense. Hindi, emotionally siguro ganun ka-intense pero hindi lang na-verbalize. Hindi lang verbal. Ano yung trait ninyong dalawa na nagustuhan nyo sa isa't isa na yung sobrang unique na hindi nyo nakita sa ibang katrabaho nyo before? Lahat. Wow. Hi, birthday ko talaga Happy lagi. birthday. Hindi, kidding aside, ganun talaga eh. Kumbaga, I treat this as parang, di ba parang sa mag-asawa, Jules, hindi mo malalaman yung ugali ng partner mo not unless you'll be in one room. And in our case, parang you'll never really know the person not until you get to work with them. And bad trait ni Julia, bad trait. Yung mga ganun. Meron ba? Pero hindi nga eh. Unique kasi yun sa kanya when she's trying to make a point. But sabi nila, di ba, kailangan meron at merong flaw. Even her flaws makes her who she is. So I don't think there's anything wrong with it. So, ganun. That's how Julia is in my perspective. Grabe. Oh. Si Alden, siguro yung pagiging genuine. Kasi kasi sa mundo po natin, di ba, syempre, ang dami na namin nakatrabaho, ang dami na namin experiences sa mga co-actors namin. With him, parang wala rin akong bad experience eh. And parang na-prove Papunta niya pa lang. sa akin. Joke lang. Hindi. Yari. Yari. Doon ko lang na-appreciate na siguro kaya talaga siya nandito sa kung ano yung posisyon niya. Kasi eto siya eh. At yun yung sabi ko nga sana pa makita pa ng mga tao. Kasi ang dami pang side ni Alden na hindi nila nakikita. Or hindi pa nila nalalaman yung deeper side, yung heart ni Alden. And siguro isa rin, napapa-feel niya sa akin na na special sa kayong worth. Kasi that's my problem eh. Sometimes may fear ako to do something. But this time, with him and with the team, parang nagkaroon ako ng confidence. Oo, saka nalaman ko na parang hindi, kaya to. Sabi nila, kaya talaga. Parang naniwala ako doon. So na-boost niya yung confidence mo. Iba kasi parang moreover, hindi lang to talaga pelikula na alam mo yung dumaan lang. This is a life journey namin and the whole team. Even Direk Irene was part of it. Big part talaga yung movie sa amin. Yes, life siya eh. Life journey namin to eh. I'm not saying that our life is parang Like this. katulad sa pelikula, but you know, once you get to know, yun nga, kagaya nung sinasabi ko before na before we started this film, parang I was not in a good place. I was parang lost at that point. And then I said yes to this, not knowing na ito pala yung magiging cure. So, hindi ko siya... You wanna elaborate on that? Well, syempre, as we go along, di ba, parang yung patience kasi, everything has limits. Parang hindi pwedeng mabait ka lang palagi. Kasi pag mabait ka lang palagi, lagi kang inaabuso. That's how I noticed. In all aspects of life. Yes. Hindi lang sa work. I mean, you know, pag may kailangan lang sila, dun ka lang nila maalala. So, I was at that point of my life na parang medyo, that was a struggle for me. Ang hirap, wala akong makausap. Actually, siguro ngayon nga lang yata naririnig ito ng mga taong malapit sa akin eh. But that's how I was feeling that time. And then,
ganun lang siya. Parang I was jaded by that emotion before I started this. And then, as we go along, ganun, nagagamot ko siya na hindi nalalaman ni Jules at ng team, ng direct, na yun yung effect nila sa akin. That's why I treasure this bond that I have with these people so much. Kasi they have helped me parang through the lowest of the lowest points of my life. In my 31 years of existence. Talaga? Yes. So, ang sarap sa pakiramdam. These people... Kamusta ka na ngayon? Wala naman akong sakit. Hindi. I'm back to my original self. So, Actually, nung natapos namin yung film, okay na ako. wow. As in ganun niya ako natulungan without them knowing. Hindi nila alam na. Sinasabi ko lang na ito ako ngayon sa buhay ko. Pero I was not seeking, they give me comfort by not giving me comfort. Galing. Ang lalim nito eh. So, ganun yung, minsan kasi yung mga bagay sa buhay para masolusyonan, hindi talaga dapat yung upfront mong susolusyonan na malungkot ka, hanap ka na magpapasaya. Sometimes it's not that way. Take it slow. So, yun, parang sometimes, at the end of the day, ang na-realize ko rin, no one will help you in your lowest points but yourself, but you need people to make you realize your worth. Ang galing. Same. Ang galing. Talaga. Nakaka-proud to. Iba to eh. Yung mga additional talent fee. Pero, No. Alden, of course, as a producer nitong film, meron ka bang hand sa pagpili kay Julia? Kasi parang, to be honest, when I first heard about this, I thought na parang, pasok ba? Parang, ano ba? Parang, kasi di ba, it just came out of nowhere. Parang, Alden Julia. Yes. Kasi, that's very interesting question, Sir Nelson. Kasi, I've worked with Direk Aileen. Parang this is Julia's first time. Yeah. I know how Direk writes her stories. I know how she is when she writes, may isip na niya kung sino to. So, with that, parang I'm giving that liberty to Direk Aileen. Kasi, hindi lang din naman ako yung producer. We also have GMA Pictures and Cornerstone. And I've worked with Direk, AD pa lang siya, until she became my director, and then now for a movie. This is my first film with her. And I saw her previous films, and ganun parang kami ni Jules, kahit tahimik lang kami, alam namin na si Direk Irene, alam niya yung ginagawa. Wow. So complete trust. Complete trust. Hindi kami nagkamali. Julia, what made you say yes to this? Kasi di ba, syempre sugal yung mga collab, and syempre di ba yung team up ni Alden, sugal din yan. Hindi mo alam kung magiging okay kayo sa set, kasi di ba first time yung magkatrabaho. Actually, my first question po talaga, to be honest, bakit ako? Yun yung tanong ko sa kanya, seriously, bakit ako? Kasi sa lahat, ang daming artista babae, bakit ako? And yun yung time na before dumating yung project, that's my question also sa sarili ko po. Ano bang gusto ko pang gawin? Ano pa bang kaya kong gawin? Kasi hindi talaga ako nagtatrust sa kaya kong gawin. So with this project, first time ko pong napa-oo agad. Nang parang wala nang isip-isip, jump, I trust Direk Irene, kahit hindi ko pa siya nakaka-work. And may ganung vibe kasi sa akin si Alden na parang mabait siya, and then game tayo. Kung sigurado kayong ako, game tayo. So nung nag-start na, sabi ko, Lord, ito pala yung pinag-pray ko na ano ba yung purpose ko or ano ba yung gusto ko pang gawin. Sila yung sumagot, silang dalawa. Yes. With this film. Kaya Kasi- iba talaga tong film na to sa amin. Actually, yung manifesting din kasi parang talagang ako naniniwala na kasi tinit ko si Julia 2012 way back sa Twitter. And without knowing na, by any chance, kung makakatrabaho ko siya at some point. Bakit mo siya yung tinwait? I think I was asked before sa isang press conference yata kung sino yung mga gusto kong maka-work of my age, although mas matanda ako kay Jules. So, but I've seen her projects, I've seen her craft. Ganun na kasi ako ngayon parang sa tanda kong to. Parang doon ako tumitingin more over the image. Kasi parang, yung image naman kasi parang, syempre nasa showbiz tayo, we have certain and may different brands. But when I look for like people that I want to work with, I want to look at their heart and their craft.
Kasi I am very passionate about this. Si Jules is very passionate. Parang sagad-sagad sa expectations ko when it comes to acting. And Direk Irene, the whole team, parang it all fell into place easily. In God's perfect time. Yes. Let's talk about the film and kayo as well, Julia and Alden. Real versus real. Yes. So, pag tinitignan niyo yung character niyo, nakikita niyo ba yung sarili niyo o sinasabi niyo na, naku, hindi ako to? Ikaw. Ako muna. Oh, Um, exciting yung sasagot. Yes. Gusto naming marinig, Alden Richards. So, Sir Nelson, ang take ko dyan. Kasi parang, when I look at myself, parang, of course, we're quote-unquote acting. But I'd like to believe that when we, do different characters, it's an extension of ourselves also. Yes, parang, di ba, we are of parang multiple personalities. And when we do certain characters, parang syempre, if fine-tune mo yan eh. You know yourself, alam mo, ako parang conscious ako sa ganyan. Alam ko kung paano ako magalit ng sobra, emotional sobra, or all types, masaya, ganyan. And then you just fine-tune it. Tataasan mo lang tong portion na to ng personality mo. And then, tataas mo to. It's parang yung sa editing, sa audio. Yes. So, that's how I deal with my character, and that's how I see my craft. Kasi I'm very into it. Ang sarap niya kasing gawin. Parang yun nga, parang busog na busog ako dito right after I said yes to this. Eh. So, when it regards to kung nakaka-relate, always, in all of our characters, I think. Kasi that's still me, but in a different name, in a different costume maybe. So naglalagay ka ng Alden talaga doon sa character mo all the time? Yes. I am. Parang yun nga eh. Don't act the character. Be the character. Be the character. Wow. And Jules. siguro ang magic din po kasi ng pagiging artista, you can share a part of your heart sa characters. Yes. So parang sometimes we treat it as we have our personal problems and parang na rin siyang therapy kasi you can cry it out. Mhm. Tapos yung turn ko pang biro ko, iiyak ka pero bayad ka dito. Yan ang motivation niya. So, umiyak ka dito, bayad ka dito. Yes. Kumbaga, I mean, pinapositive mo na lang na if you have something, problem, or whatever, at least dito, you can share a part of that emotion na mararamdaman ng tao or mararamdaman ng manonood. Pero ikaw din as a person, nakapag-release ka. So, ang sarap din. Eh, plus bayad ka. Tapos, Bayad. Doon tayo sa bayad. good side doon. Ano yung realizations nyo after portraying your characters na nadala nyo in real life? Ako, ang big lesson sa akin as Justine, you can plan as many as you can, as you want, pero sometimes your plan is not the perfect plan. In God's perfect time talaga. And this project made me feel na parang may mga pwede pa akong maramdaman, magawa, na hindi ko tinitingnan before or hindi ko nakikita yung worth. Pero ngayon naramdaman ko at naparamdam ng team, naparamdam nila sa akin. So yun yung takeaway ko talaga sa film na to. Yes. Alden? Ako naman as Lance, parang yes, masarap ma-in love, pero hindi sa lahat ng pagkakataon sagot ang pag. Ang lalim. Yes. Alam nyo, may pinag-usapan na eksena dyan, yung group study scene na yan. study Talagang nga. nag-viral yan. Pwede ba namin, pwede magpa-sample? Ready ka ba? Alright. Ready ba kayo? Yes. I was born ready. So, teka lang po. Basahin mo namin, sir. Meron sa May prompter. prompter. Oh my Okay. God. Ano ba, mag-turn? Bigla ko na Nag-internals. Okay. Pero, sige. On your cue, Sir Nelson. Okay, quiet on the set. 5, 4, 3, 2. Kanina ka pa. Sandali, ako kanina pa? Ikaw nga to eh. Bakit ba napaka-insensitive mo? Group study nga. Hindi na namin namalayan yung oras. Ano pa ba gusto mong marinig? Ganyan ka naman palagi. Palagi?
Talaga? Palagi? Oh, bakit? Hindi ba? Natakot ako doon. Alam mo, paghihiwalayin ko na kayo dapat. Baka kasi magpang-abot tong dalawang to. Nakating pa naman ako. Lanswag. Masakit. Pero I mean, that's just a, it's a scene drop. That's just the tip of the iceberg of that whole scene. That's, I think, one of the highlights of our film. At That scene. siguro, parang ganun pa sa relationship eh. Hindi lang naman ang isang long-term relationship, hindi lang naman nagkukonsist ng isang away, Yes. 2, 3. Maraming differences na iba-ibang level of away. And it depends lang talaga sa couple kung lalaban ba sila hanggang dulo. So actually, that's part of the question sa film eh. Yes. Ang dalawa nagmamahalan, hanggang kailan ba sila lalaban o kailan ba sila susuko sa isa't isa? Wow. May napanood nga akong reel sa isang social media platform, TikTok yata, na parang there's this woman, like an old lady, maybe in her 60s or 70s. Then she was asked, what's the secret for a long marriage? I mean, matatanda na sila. Every day is constant work. Yes. Hindi ka magpapahinga because That is true. meron at meron kang tatrabahuhin sa relationship. And I think yun minsan yung like with the generation now, I'm not saying na kumbaga lahat ay ganito, kumbaga at some point the generation right now, they see love as ang dali, like pasok, then lalabas. It's not like that. I mean, if ganun yung situation, then it's not